Praise God. Sabi mo sa katabi mo, masaya akong kasama kita ngayong umaga. Nakangiti po ba? Lagi ko po inuulit yan kasi pag masaya, dapat nakangiti. Di po ba? O sabihin mo ulit, masaya akong katabi kita ngayong umaga. Nakangiti na, no? Dapat yan po. Kasi po, ang Kristiyano ay Kristiyano na puno ng pag-asa at pag-ibig. Ano po? Kaya dapat lagi tayong masaya. Lalong-lalo na po pag first day of February. Ano po agad ang inyong naiisip pag pumasok ang month of February? Ha? Pag month of February, ano ang sineselebrate ng mundo? Ano? Araw ng patay? Hindi araw ng patay. Araw ng mga puso. Ano? Lahat tayo buhay para sa Diyos. Amen? Kaya ang ano natin, pero tayo sineselebrate natin, hindi pagan practices. Na kung saan ang sineselebrate pag araw ng puso, kakaiba. Lalo na po sa mga kalalakihan, di po ba? Pinaghahandaan niya, kailangan yung February 14, Saturday, right? O, kailangan. Kasi nga iba yung ating interpretasyon sa pag-ibig. Kaya po, ang ating series po ngayon, ngayong ating month of February, ay ang title po natin, The Love. Ayan, ang pag-ibig. Kaya ang pag narin natin ang pag-ibig, pag pumasok ni Numan, hahamakin ng lahat. Kaya ng mga mga ng mundo hahamakin ng lahat. Pero ang ating pag-uusapan at series ay base po sa katotohanan. Hindi po base po sa katabi nyo o sinabi ng kapitbahay nyo o nung sinasabi ng mundo, kundi ang pag-ibig na ating mensahe for the whole week of month of February ay patungkol po. Ano po sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi po sa February po, ang Valentine's po ay pagan practices na kung saan sa pangalang Valentino nanggaling po yan, hindi po yan yung tinatawag na ang pag-ibig mula sa Diyos. Kaya po, ang sabi po sa unang Juan o 1 John 4:10, sabi po, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Ano daw ang pag-ibig? Pag-ibig na hindi makasarili. Kasi po, kung titignan po natin ang pag-ibig ng mundo, puro paatin, di po ba? Makasarili, lalo na mga kabataan. Gusto ko na namang lumigaya Masama po bang umibig? Mga linyahan na marami sa mundong ito na which puro sayo, nakafocus. Pero kung titignan natin sa unang Juan 4:10, hindi siya'y umibig, ang Diyos ang unang umibig sa atin, kundi siya umibig sa atin at hinugong kanyang anak na pantubos. Yung pang-ibig ng Diyos ay ibinigay sa atin for the cause of our sin. Makikita natin yung pag-ibig na galing sa Diyos, ang pag-ibig ay pabigay. Kaya pag sabi John 3:16, alam niyo po yon. For God so loved the world, He gave. Pabigay. Hindi po pasarili. Yun po ang pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ang pag-uusapan o mensahe po natin for the whole week, na for the month of February, yung pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Hindi makasarili. Hindi po ba? Kasi po, ang pag-ibig na ito ay talagang nagmula o talagang pinanggalingan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, lahat tayo nilalang naghahanap ng pag-ibig? Di ba? Kaya nga, bata pa lang, gusto ko nang may girlfriend, gusto ko nang may umibig sa atin. Kasi lahat po tayo ay gusto natin, we want to be loved and beloved. Tama po ba? Pero hindi lahat po, lalo na't yung pag-ibig na to ay galing sa mundo, ito po yung nakasisira. Sino po dito marami ng pagkakataon na nasira dahil sa ngalan ng pag-ibig? Di ba? Marami ang nalungkot, marami nasira ang buhay, marami ang nagpakamatay because of love. Ito yung pag-ibig na malayo sa sinasabi ng pag-ibig na mula sa Panginoon. At lahat tayo po'y naghahangad ng pagmamahal. Sino po ba gusto dito ayaw na mahalin? Lahat po tayo. Bakit po kaya? Kasi po tayo nilikha ng Diyos para magmahal at mahalin. Yan po ang sabi dito sa Genesis 2:18. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. We are designed to love. Kaya nga nung si Adan ay nakita ng Panginoon ay nag-iisa. Kailangan na may kasawili, may magmahal ang babae.
Pero ayon po sa disenyo ng Diyos. Kasi ngayon po, basta love, okay na kahit babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sad to say, hindi po to according to the Word of God at design ni Diyos. Kaya marami po ang nasisira, marami po ang nagkakasala. Kasi nga, hindi ito galing sa disenyo ng Diyos. Because we are created by His own image, kaya tayo po ay disenyo na magmahal. Kaya pag tayo lumabas dun sa disenyo ng pagmamahal ng Diyos, marami ang nakasisira sa atin. Marami ang nasisira ang buhay, nagpapakamatay, nawawala ng pag-asa. Kailan lang po, madalas po ako na-meet ko po, namatay, nagpakamatay, nagbigti. Ba't nagbigti? Naghiwalay ng boyfriend tsaka girlfriend. Kasi nga yung pag-ibig na to, akala nila pag umibig tama na. Pero madalas may tama. Di po ba? Hindi masama, sabihin ng kaaway, hindi masama ang umibig. Pero ito ba'y according to the word of, according to the design of God. Kasi po tayo nilikha ng Diyos by His own image. Ano sabi po sa Genesis 1:26, 27? Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis by His own image. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos. Siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Kaya nga po ang pag-ibig sa babae at lalaki. Kaso nga, because of the sin sa kasalanan, yung image na ginawa ng Diyos na pag-ibig, nagkamali, nangyari kasalanan. Nakorap po ito. Kaya yung pagmamahal na to, minana natin to sa ating Diyos eh. Kaya nga ang mga Christian known by loving people, mapagmahal. Kasi nga, kinreate tayo ni Lord by His own image at ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung ano ang imahe ng Diyos, ganun din tayo. Kaso nga lang, kinurap ng kasalanan ng pagmamahal. Kahit may asawa ka na, di ba sabi ni Lord, magpakarami, mahalin ng lahat. Ba, lahat nga, minahal. Kasi nga, iniiba ng kasalanan eh. Di po ba? Di ba sabi ni Lord, magmahal daw tayo kasi nga kilala tayo bilang pagmamahal. Yun ang sinasabi ng mundo. Kaya lahat ng makita mo, magkagusto sa'yo, lahat ng magkaano sa'yo, minahal mo naman kahit may asawa ka na. Hindi naman, bata ka pa, gusto mo na magmahal, gusto mo na papunta doon sa pag-aasawa. Kasi nga, mali yung konteksto ng pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon. Kasi maghahanap tayo ng pagmamahal dahil ay Diyos ay pag-ibig nga. Kasi we are created by His own image at ang Diyos ay pag-ibig. Sabi sa unang 1:4-16. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga tayo, nung tayo naging Kristiyano, nakakita nyo, napansin tayo, naging mapagmahal tayo sa kapwa natin, hindi tayo naging makasarili. Dati, anong pakialam ko sa'yo? Di ba ba? Anong pakialam? Bahala ka sa buhay mo. Pero ngayon, may ano ka na, may pakialam ka na eh. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa iyo. Kaya nga, ang Diyos ay pag-ibig. We are designed by love. Kaya tayo naghahanap ng love. Pero ito ang design na nasira ng kasalanan. Sabi ko sa inyo, marami ang nasira dahil sa maling pangunawa ng kasalanan, ng pag-ibig. Kasi akala nila pag pag-ibig na, nagmahal ka na, tama na. Pero ang pag-ibig nito makasarili. Laging patungkol sa'yo. Sad to say, mga kabataan, di ba? Gusto ko lang na magmahal. O patungkol sa'yo eh. Na kahit di pa dapat. Yun din naman sa mag-asawa. Sad to say, may mga Kristiyano, ba't nakikipaghiwalay? Kasi hindi ko na siya gusto eh. Hindi ko na siya mahal. Yun po, kasi nga, yung pag-ibig na to makasarili, puro sa'yo. Pero kung titignan po natin, ang pag-ibig, at kung natagpuan natin tamang pag-ibig, magdudulot ito na hindi kasarian o masisira buhay mo, kundi magiging mabuti ang buhay mo, katulad ng binibigay ng ating Panginoon. Hindi ka malulungkot. Ano? Kaya nga lahat ng bagay, hindi nyo napapansin, lahat ng mahalaga pinipeke. Lalo na po ang pag-ibig. Kaya nga ang sanlibutan, pinipeke ang pag-ibig eh. Kasi mahalaga. Di ba? Nakakita kayo ng mahalaga sapatos. Mahalaga kasi yan eh, pinipeke. O pera, dahil mahalaga, pinipeke. Yung na-counterfeit.
Kaya ang pag-ibig mahalaga, dinadaya din, kina-counterfeit. Akala mo tamang pag-ibig, pero hindi po yan ang pag-ibig. Kaya po mahirap tayo magpasa ng tamang pagmamahal. Kasi nga hindi natin alam yung tunay na pagmamahal. Kaya pag tayo nagmahal ulit, ba't ganun na naman ang nangyari? Ba't nasira? Kasi nga yung pagmamahal na gusto mong ipasa, malayong malayo dun sa pagmamahal o pag-ibig ng gusto ng Diyos na ipasa mo. Kaya unless hindi mo natutunan o naranasan ng tunay na pagmamahal ng Diyos, mahirap ka magpasa ng tunay na pagmamahal sa kapwa mo. Hindi nyo napansin, mga lalaki, ba't pili kayo ng pili? Di ba? Maski even yung mga babae, hindi siya yung the one eh. Hindi siya yung binigay ng Diyos. Basta sinasabi pa, may pangalan pa ng Diyos. Hindi mo kasi naintindihan yung naunawaan yung tunay na pagmamahal. Pag naunawaan mo yung tunay na pagmamahal, makakatagpo ka talaga yung binigay ng Diyos para sa'yo. Kasi naunawaan mo ang pag-ibig ay hindi makasarili. At yung pag-ibig na ito, hindi dapat ito pinepeke. Sabi ko sa inyo, ang galing sa Panginoon, hindi pinepeke. Kaya tayo, ang pinakamahalaga, lalong-lalo na sa ating buhay, dahil tayo kilala bilang mapagmahal dahil ay Diyos sa pag-ibig, paano ba tayo magmamahal? Ano ba ang tunay na pagmamahal? Yan po ang mensahe ngayong umaga ng ating Panginoon. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Love is from God. Hindi ito galing sa kaibigan mo, hindi galing sa iyo, hindi galing sa sanlibutan, kundi ang tunay na pag-ibig ay galing sa Diyos. Okay po? Kapag ito ay galing sa Diyos, saan ka hihingi dapat ng patnubay o panggaya? Dapat ang ating Panginoon. Ang sabi sa unang Juan 4:7-8, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Mula sa Diyos. At ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano ba ibig sabihin dito? Kung nakikilala natin ang Panginoon at nabubuhay siya sa atin, dapat yung pag-ibig na inilalabas natin ay galing sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? Kaya tayo mali lang ang ating interpretasyon sa pag-ibig. Sabi mo, I'm a Christian, may Diyos ako. Pero hindi mo ginagamit yung pag-ibig ng galing sa Diyos. Bakit? Makasarili ka pa rin. Sabi ng magulang mo, huwag muna, mag-aaral ka muna. Ha? Kasi tumulong ka muna. Hindi, mahal ko siya, mahal din niya ako. Ano nangyari? Kasi nga, hindi sumusunod eh. Sinabi sa Bible, sumunod kayo sa mga magulang nyo. Di bali na lang kung inutusan kayo ng magulang nyo. O mamili kayo, mayaman dapat ha. Iaahon tayo sa hirap. Minsan may ganun mga magulang. Dapat yung maging boyfriend mo, yung may kotse. Dapat yung boyfriend mo, yung kontraktor. Maling-mali ang ating pag-unawa sa pag-ibig. Kaya minsan nga, I love chocolate. Mababaw ang pagtingin natin sa love. Di po ba? I love this. Parang ang babaw na tingin natin sa pag-ibig, hindi galing sa Diyos. Kasi nga, ang tingin natin sa pag-ibig, puro-puro sa atin. Pero hindi, pag tayo ay umibig, sabi nga dito, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kaya yung pag-ibig na yan na galing sa Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga tayo minsan lang, ayaw natin sumunod sa Panginoon kasi ayaw mo na gawin yung pinagagawa ng Diyos. Lalo na sa larangan ng pag-ibig. Wait ka muna kailangan magtapos ka muna. Hindi, kasi kailangan. Kasi pag marami, feeling ko maganda ako. Di ba? Pag marami, feeling ko gwapo ako. Kaya pag nagkaroon ng problema, dyan na tayo. Kaya paano natin malalaman ang peking pag-ibig? Ano sabi sa Galatians 5:19-21? Ngayon ay hayag na mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamasarili, pagkabahabahagi, pagkapi-kape, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at mga katulad nito. Binabalaan ko kayo, gaya ng aking pagbabala nung una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba sa lahat ng ginabi ito? Dahil sa larangan ng pag-ibig. Bakit po? Gawa ng laman. Kung talagang mahal mo ako, alam mo na, ibigay mo na. Because of love. Di po ba?
Ano pa dito? Pakikiapid. Oh, dahil kahit may asawa ka na, dahil mahal ko siya, okay lang. Because of love. Oh, karumihan, kahalayan, because of love yan. Oh, pagsama sa Diyos ang pagkukulam. Marami, di ba? Bakit ko pinakulam? So, sobrang mahal ko, pinakulam ko eh. Because of love. Marami pa, pagkamasarili. Di ba? Dahil sa'yo, tataklim mo lahat because of love. Pagkabahabahagi, kakasari-sarili because of love. Marami mga bagay, lahat lang ito, paglalasing, di ba? Pag may problema sa pag-ibig, daanin natin sa mabubuting usapan. Bakit ka naglalasing? Kasi nagkaroon kami ng away ng aking, may LQ, because of love. Kaya ito yung mga bagay na ito na nagiging dahilan na ito ay hindi galing sa Diyos. Kaya ang pag-ibig mula sa Diyos ay hindi ito magdudulot ng kasalanan, kundi ang mapalapit sa atin sa Panginoon. Bakit ang pag-ibig ay galing sa Diyos? Dahil ang pag-ibig na galing sa Diyos ay walang kondisyon. Sa tao, dito sa mundo, lagi may kondisyon no? Kung talagang mahal mo ako, bili mo nga akong bagong cellphone. Kung talaga, kahit sa mga magulang din, di ba? Sa mga anak, Mami, kung talagang mahal mo ako, bili mo ako ng bagong ganito. May kondisyon. Yung nga paghuhugas lang ng pinggan, anak, maghugas ka ng pinggan, bigyan mo na mga akong pera. Lagi may kondisyon. Pero sa Panginoon, walang kondisyon. Ano sabi sa Roma 8:38-39? Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nanggaling po ang pag-ibig mula sa Diyos Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa baba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yun ang pag-ibig na meron ang Diyos. Yung pag-ibig mula sa Kanya, walang makapaghihiwalay sa iyo. Yun, walang kondisyon. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Sa atin nga lang may asawa, di ba? Pangasawa mo, sexy. Ngayon, 1 litro na Ayoko na. Hindi ka na sexy. Dati ang kudos mo, kamukha ni Marian Rivera Ngayon, siyempre, parang Marian Rivera rin. Pero after 10 accident, naiiba, may kondisyon Pero si Lord, ano man ang mangyari sa atin, ano man ang ginawa mo sa Panginoon, ano man ang nangyari sa buhay mo at the past, mahal ka ng Panginoon dahil walang kondisyon ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen? Yun ang pag-ibig. Kahit din sa mga kabataan, ba't mo hiwalayan? Kasi ang lakas palang kumain. Dati, sa turo-turo lang kami. Ngayon, gusto pa sa malaking restaurant. Nag-iiba, may kondisyon Kasi nga, yung pag-ibig na yan, hindi galing sa Diyos, kundi sa pag-ibig na sanlibutan, makasarili. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. Bakit? Dahil ipinakita ng Diyos sa atin yung pinili ka niya. Yun ang maganda sa Panginoon Wala siyang pagtatangi. Ano po sabi sa Deuteronomio 7:7-8, sabi dito, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. Gabi inibig kayo, pinili tayo ng Panginoon. Hindi dahil kayo'y mas marami kaysa alimang bayan, di sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon at ang kanyang tinutupad na pangako na kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos, hindi nakatutok sa kawalan mo, sa hindi mo kukumpleto, sa hindi mo pagiging perpekto, sa mga bagay na ginagawa mo na masama, hindi yan makapaghihiwalay. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos para ibigin niya kahit ano ka pa man. Yun ang pag-ibig na walang kondisyon. Ano man ang nagawa mo, minahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, minahal ka ng Diyos. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong ginawa, ano man ang mga bagay na pangit sa iyo, minahal pa rin sa iyo ng Diyos. Hindi nyo napansin ang pagmamalang ng mundo? Ano lang maganda sa iyo, yun lang mamahalin ng mundo. Tingnan mo yung mga kaibigan mo. Pag wala ka ng pera, may kaibigan ka pa? Wala. Kung may i-offer ka sa kaibigan mo, saan mo? Wala. Pero ang Diyos, wala kang i-offer, ano man na ibigay mo, wala kay Lord yan. Bakit? Dahil minahal ka niya, dahil pinili ka ng Diyos, hindi siya nagtangi. At yung pag-ibig na ito ay walang hanggan, kahit nung ikapa'y isinilang. Ano sabi sa Jeremiah 31:3?
Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Grabe, ano? Walang hanggan. Hindi natatapos. Kaya nagpatuloy ko ang aking kagandahan loob sa iyo. Hindi po natatapos. Kaya sabi ko sa iyo, anuman ang ginagawa natin pagkakamali, hindi natapos ang pag-ibig sa iyo ng Diyos. Kaya nakakalungkot, marami po ang namamatay, nagpapakamatay, hindi nila alam na mahal sila ng Diyos. Kasi ang kasinungalingan ng kaaway, marami kang kasalanan. Bakit ka mamahalin ng Diyos? Kasi nga, di ba sabi ka natin kanina, kung ang Diyos ay nasa iyo, kilala mo ang Diyos. Ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Kaya anuman ang iyong kasalanan na alam mo ang Diyos ay pinagpapatawad, lalapit ka dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Amen? Yon ang katotohanan. Kaya may pag-asa. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, share the gospel. Ano bang ibig sabihin nun? Ibahagi mo ang pag-ibig na wala hanggan sa lahat ng tao, sa sangkatauhan. Hindi namili ang Diyos. Kasi tayo, lalo na yung iba, pagdidisip ng kaaway, hindi ako mahal ng Diyos kasi ang dami ko nang nagawang kasalanan. Wala, hindi yun. Kaya nga namatay si Kristo para sa'yo. Para anumang klase ng kasalanan, kayang tubusin. Bakit? Ang pag-ibig na walang kondisyon ay walang katapusan. Walang expiration date. Hindi katulad yung naalala ko yung matanda. Sabi nung asawa niya habang nagkakape, ba't lagi ka nakatingin dyan sa marriage contract? Hindi pinansya, kinaubahan. 1 linggo, lumipas. Panay tingin sa marriage contract na inis na yung asawang matandang babae. Ano ba talaga tinitignan mo sa marriage contract? Hinahanap ko kung may expiration date . Ang pag-ibig ng Diyos walang expiration date. Sa mundo, uso annulment, uso ang divorce, pero ang pag-ibig sa iyo ng Diyos hanggang katapusan. Yon ang pag-ibig na galing sa Diyos. Kaya nga sa atin, sa may mga asawa, sige nga. Ngayon ko lang natutunan talaga na pag ang Kristiyano ay mag-asawa, may forever. Totoo yun ang totoo. Bakit? Tumanda man yan, mawalan man ang buhok yan, tumabayan, pero mamahalin ko yan dahil pinili akong minahal ng Diyos, pipiliin ko rin siyang mahalin dahil yun ang gusto ng Diyos. Amen? Yun ang katotohanan. Kasi nga, akala kasi natin yung pag-ibig, emotion yan . Pag-uusapan po natin mamaya yan. Kaya pag-ibig walang kondisyon, hanggang walang katapusan. Ang sabi sa John 13:1, Bispiras noon ang pista ng paglampas ng anghel. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng pag-alis niya sa mundong ito upang bumalik sa Ama. Mahal na mahal niya ang kanyang mga alagad dito sa mundo at ipinakita niya ang kanyang pagmamahal sa kanila hanggang katapusan. Minahal, hindi lang mga alagad. Lahat po tayo na nagmamahal sa Panginoon, sasabihin sa iyo, mamahalin kita hanggang katapusan. Bakit? Hanggang sa kabilang buhay, mararamdaman mo yung pagmamahal niya . Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong magmahal na, ang buong pagmamahal nyo sa tao kasi mamamatay din yan . Pero ang Diyos, hanggang sa kabilang buhay, kasama mo. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, nang galing sa Kanya, walang hanggan nito. Ang pinakamaganda, sabi dito, mga alagad niya . Pag-usapan natin si Peter. Di ba 3 beses niyang itinatuwa si Lord? Pero sabi ni Lord, walang hanggang pa rin kita mamahalin. Si Thomas nagduda nung hindi naman nabuhay si Kristo . Pero sabi ni Lord, mamahalin pa rin kita hanggang katapusan. Kasi John, yung iba pang alagad, tinakwil nila, ayaw na nilang maglingkod. Pero sabi ng Panginoon, mamahalin pa rin kita hanggang katapusan. Ano sinasabi sa atin? Ano man ang ginawa natin pagkakamali, walang hanggang katapusan ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. Hindi sa tumitingin sa nagagawa mong pagkakamali. Tumitingin sa kung ano magiging epekto ng kanyang pag-ibig na walang hanggan sa iyong buhay. At yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ibahagi natin yung walang kondisyon na pag-ibig nito dahil ito ay supernatural. Hindi ito basta-basta. Ano po sabi dito sa Roma 5:5-6? At hindi tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig na ito ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. Hindi po ito basta sa binibigay ng kiss o hug. Hindi, sa pamamagitan po ito ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin sapagkat doon tayo mahihina pa at sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Bakit naging supernatural? Kakaiba . Pinatawad kita, minahal kita kahit masama ka. Sa mundo natin, ang pag-ibig, ba't kita mamahalin ? Kaaway nga kita. Supernatural, kakaiba.
Sa mundo, ang lakaran, pag minamahal ka, yun lang ang mamahalin ko. Pero pag hindi mo ko mahal, huyo ka rin. Pero iba kay Lord. Minahal kita even you're still sinner. Kahit nang ika'y makasalanan pa, minahal na kita. Kahit wala ka pang pagkakataong mabago o may pag-asa ka, minahal na rin kita. Ganyan ang supernatural na pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi tinitignan kung anong magagawa mo para sa Diyos, kundi ang sinasabi ng pag-ibig ng Diyos, ano ang magagawa ng pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Bakit? Kasi yun ang magbibigay ng pagbabago sa ating buhay. At yun ang magbibigay sa atin ng maraming buhay na ganap at kasiyasaya sa harapan ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga ang sa Galatia na 5:22-23, love is patient, love is kind. Yan ang mga puro pabigay yan, walang makasarili. Kaya yung pag-ibig na to na pinagmulan mula sa Diyos, dapat natin i-distribute sa iba. Hindi tayo ang pinanggalingan ng pag-ibig ang Diyos, pero tayo ay distributor. Nagbabahagi dapat tayo ng pagmamahal ng Diyos. Kasi unang-una, hindi naman nanggaling sa atin yan. Nakaranas lang tayo. At ang karanasan natin, ang pag-ibig ng Diyos, ibinabahagi natin sa ibang tao. Okay? Kaya dapat din tayo na unawain natin, ang puso ay mandaraya. Bakit po? Hindi nyo napapansin? Kaya ang pag-ibig hindi sa emosyon o damdamin, kundi pagpili o desisyon. Kasi marami ang naging Diyos ang pag-ibig o damdamin, kaya nasira ang buhay. Diba? Bakit? O marami pinagpalit ang lahat-lahat para lang sa pag-ibig. Kasi ginos na nila. Marami ang pumapatay dahil sa pag-ibig. Kasi ginos na nila kasi ginawa nilang damdamin. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, hindi ito emosyon eh. Hindi ito damdamin pag ikaw yung magnahal, mahal kita. Pero pag nagbago na anyo, hindi na kita. Hindi nga eh. Kundi kailangan mong piliin at desisyonin man na magmahal ng tao. Ganyan ang Diyos sa atin. Bakit ko po na-deceive ni isang puso? Ano po sabi sa Jeremiah 17:9? Ang puso ay mandaraya kaysa sa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sino makakaunawa nito? Ano po sabi sa atin? Kasi po ang pag-ibig, ginagawa natin emosyon, feelings. Kaya pag tayo nagbabago, yun na ang nagiging problema. Kasi nga, ginawa nating feelings ang pag-ibig. Hindi po, isa po itong action o kaya pagpili na dapat natin gawin. Bakit tayo? Kasi pinili nga tayo ng Panginoon in spite of everything. Yun ang pag-ibig ng Diyos eh. Kasi kung hindi pagpili o emosyon ang ginamit ng Diyos sa atin, lahat tayo patay na dito. Pinatamaan na ng kidlat ni Lord. Kasi lagi nating dinidisobey si Lord. Magagalit talaga siya. Pag nagalit siya, di ba ganun tayo? Kahit mahal mo isang tao, pag nagalit ka, na-under ka ng emotion mo, kahit mahal mo isang tao, papatayin mo. Bakit mo pinatay? Kasi galit na galit ako eh. Sobra yung pagmamahal ko sa kanya. Dahil maraming balita ganyan, di ba? Pinatay ang mag-ina, pinatay ang kinakasama, ang asawa. Ba't mo pinatay? Kasi nagselos ako eh. Kala ko may ganyan. Pinatay ko sa sobrang pagmamahal ko. Bakit? Ginawan Diyos ang pag-ibig na ginawan damdamin. Ayaw ng Panginoon. Pag tayo po ay ginawan damdamin, hindi ito magbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Dahil ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos ay resulta ng kaluwalhatian ng Diyos. Magbibigay ng glory sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya doon makikita pa lang natin, hindi ito makasarili. Lagi nakasentro sa ating Panginoon. Ano sabi sa John 13:34-35? Isang bagong utos sa inyo ibibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paano minamahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kapag tama yung pag-ibig na ginagamit natin, sino naluluwalhati? Ang Diyos. Ay, tagasunod talaga ni Christ yan. Bakit? Ibang magmahal. Bakit? Kahit kagalit, hindi niya minumura. Binibless pa nga niya eh. Kahit sa iniinsulto, okay lang sa kanya. Bakit? Kasi pag-ibig ng Diyos. Hindi na about yung sarili mo eh. Kaya nga hindi totoo kapag may, di ba sabi, pag tama ka, ipaglaban mo. Sino lang ba ang tama? Sabi nga, sino ba ang mabuti lang, di ang Diyos lang?
Sabi sa atin, bahala, ibigay mo na lang sa Diyos. Kung inaalipusta ka, ibigay mo sa Diyos. Kung ikaw ay dilalait, kung ano siya, ibigay mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang bahala sa Kanya. Kasi yun ang ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Binigay ni Jesucristo ang Kanyang buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Kaya everything we do for the love, kailangan nakasentro ba ito sa pagmamahal natin sa Panginoon at nag-glorify ang ating Panginoon. Napapakilala sa atin isang bagong utos ang pagiging kung paano tayo magmahalan. Sa mag-asawa lang madalas ko kwento sa inyo, kung hindi ko gagamitin ng pag-ibig ng Diyos, matagal na kaming hiwalay. Kaya nga ang pag-ibig lagi may extra pag-ibig ng Diyos. Pag hindi mo ginamit ang pag-ibig ng Diyos o kaluwalhatian niya, idadakila mo, di ba, may sabihin, malapit ka ng bumingo. Sige, malapit na. Malapit na maputol yung PC ko. Sige, di ba ganyan tayo? Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos nasa iyo, ginagamit mo para sa kaluwalhatian, sige na nga, di ba? Okay na, tatahimik na lalo mga lalaki, di ba? Imbis na magsalita, tatahimik na lang, magwawalis na lang, maglalaban na lang. Bakit? For the glory of His name. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, naalala ko yung sabi pati ni Pastor, di ba? Na pag nagkakaroon ng pagtatalo mag-asawa, wag na natin daanin ng lalaki, kundi gawin natin mga gawaing bahay para makatulong. Kasi pag-ibig nga ng Diyos yun It's not about you. Ako lalaki dito Ako tatay. Di ba madalas ganyan? Ako dapat masunod. O nangyari, lalong gulo. Because ginamit mo ang pag-ibig ng Diyos for the glory of His name. Di ba? Nakakaayos. Yung pala, simpleng ano lang pala yun. Kulay lang pala ng damit ang pinagtalunan nyo. Di ba yung mga ganun? Huwag tayo. Lalo na yung mga babae rin. Alam ko po, emotional kayo. Pero bago kayo magsasalita, ito ba sasabihin ko, mag-glorify si Lord? Kung sasabihin ko sa asawa ko, matutuwa asawa ko. Kasi nga, ginagawa mo yung pag-ibig mo sa asawa mo para sa Diyos, hindi na sa asawa mo. Kaya nababago ang ating pananaw. At ito po'y lagi nakasentro sa ating Panginoon. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos ay lalo na dadakila sa pag-ibig, lalo na pag ang pag-ibig na ito ay binibigay natin sa mga hindi perpektong tao. Madali magmahal pag madali yung mahalin mo. Yung kamahal-mahal, lovable. Pero pag ito yung mga kaaway mo, ito yung umaalipusta sa'yo, ito yung nanlalait sa'yo, mamahalin ko ba, Lord? Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon Kasi bakit? Ginawa ni Jesus yan para sa kaluwalhatian ng Ama. Ganon din sa atin. Kahit sino kahit ang sasabi mong toxic people yan, mamahalin mo dahil ang pag-ibig ng Diyos ay gagawin mo para maluwalhati ang Diyos, hindi ang sarili mo. Ano sabi sa Marcos 12:31? At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. May binanggit po ba ditong pinili? Kapwa mo, lahat. Okay? Wala ibang utos na higit pa na mahalaga kaysa sa dalawang ito. Ano yung unang utos? Mahalin mo si Lord ng yung lakas, ng kaluluwa, espiritu, di ba? Puso. Yan ang unang utos. Pero ang pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. The way you treat sa iyong sarili, yun ang ganun din pagmamahal mo sa mga tao, hindi namili. Paano kung di perfecto? I-treat mo siya katulad na gusto mo matreat sa sarili mo. Kasi bakit? Ginagawa mo yun para sa Diyos. Ako po, may ganyan po akong karanasan. Meron po nalalait sa akin. Side ng asawa ko. Totoo. Nung ako po yung naging Kristiyano na, nung ko yung mga hindi pa, ano pa ang Kristiyano, gusto kong sumpain. Sana mamatayin na. Sana madaliin, patayin ni Lord to. Kasi nga, walang pagmamahal Kaaway mo, di ba? Sino dito may kaaway na pinag-pray mo na, sana yumaman siya. Sana, walang ganun siguro sa inyo, no? Kaaway mo nga, pero hindi sila perfecto Ano sabi ni Lord? Di ba, ganyan ka din dati? Di ba? Hindi ka rin perfecto. Di ba? Sinabi ko ba na mamatay ka? Hindi. Lumapit ka sa akin upang yung pag-ibig na tama ay masayo at maibigay mo doon. Ang hirap gawin Pero nung ginawa ko, hindi ko na malaya, napapurihan ko ang Diyos, nagkaayos kami, at naging maganda relasyon namin. Minsan ka, nagre-regalo pa sa akin.
O, di ba? Yun ang kilos ng Diyos eh. Hindi mahirap gawin natin na magpatawad o magbigay ng pag-ibig sa mga taong di perpekto, ayaw mo, toxic na sinasabi mo. Pero gagawin mo for the glory of His name. Gagawin mo para lalong madakila ang Diyos. Kaya nga si Jesus nang namatay, sabi niya, Lord, madadakila ang iyong pangalan dahil sa pag-ibig na ibinigay ko mula sa inyo. At yun ang gusto ng Panginoon. At sino ba dito ang perpekto? May perpekto ba dito? Wala. Pero minahal ka ng Diyos. Lalo na yung katabi mo. Sabi mo sa tabi mo, ay, salamat, minahal mo ko. In spite na tayo nagkakamali, ano? At ang pag-ibig na ito, alin? Dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, yung pinakamataas na kabutihan ang iniisip ng Diyos. Tandaan nyo to mga kabataan. Ang pag-ibig na galing sa Diyos, laging iniisip yung ikabubuti. May mga asawa rin. Kaya nga pag-ibig ng Diyos, hindi makasarili. Di ba makasarili? Gusto ko puro sa iyo eh. Pero hindi magiging makakabuti sa paligid mo. Pero sa Lord, iba. Ano sabi sa Hebreo 12:6? Sapagkat idinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Ano ibig sabihin nito? Parang wala dito yun ah. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya pag tayo nagkakasala, ang pinaka-iniisip niya yung magiging matuwid ka, mapapabuti ka. Kung di mahal ka ng Diyos, pababayaan ka na, bahala ka na sa buhay mo. Mahal ka ng Diyos eh. Anak, nagkakamali ka na. Mapapahamak ka. Magiging masama buhay mo. Ano iniisip ni Lord? Yung pinakamabuti. Ang pag-ibig ng Diyos, iniisip yung pinakamabuti sa atin. Kaya nga tayo pinapalo eh. Kaya tayo dinidisiplina. Ang problema dito sa mundong ito, andun na. Nandun na yung pagtotolerate. Di ba mahal mo ko? Daddy, mahal mo ko? Oo, bigyan niyo ako ng pan-drugs. O sige anak, mahal na mahal kita ito. Oh. Kung tunay yung pag-ibig mula sa Diyos, titignan mo kung ikabubuti ng bibigyan mo, lalo sa mga anak. Mga nanay, pag umiyak na mga anak, di po ba? Talagang, sige na nga, mahal kita eh. Sige na, go. Ang tunay na pag-ibig, dinidisiplina kung makakabuti. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung anong makakasama sa'yo, tinotolerate pa, yung kasama, maling pag-ibig yun. Kasi mismo si Lord na nagsabi, yung pinakamabuti, yun ang gustong ibigay sa'yo ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat po tayo sa yung pag-ibig. Baka nagiging Diyos na nga natin ang damdamin eh. Nagiging damdamin na natin, Diyos na natin. Dahil sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, hindi natin iniisip, nakakasama na pala. Kasi si Lord, ang laging iniisip, mahal kita anak, sisitahin kita, didisiplinihin kita, papaluin kita. Bakit? Kasi gusto ko mapabuti ka. Yun ang tunay na pag-ibig. Sino dito mga anak? Pakitaas ang kamay. Yung mga kabataan. Thank you. Bakit kayo pinagsasabihan, dinidisiplina ng iyong magulang? Di ba may nagawa kayo? Na mali? Meron ba magulang na gumagawa ka ng mabuti? Ba't gumawa ka ng pagtulong? Ba't gumawa ka ng mabuti? Hindi mo ba alam? Walang gano'n, di ba? Mostly, ang mga magulang, bakit dinidisiplina ang mga anak? Kasi nga, may nagawang mali. Kaya nga may nagsabi, malungkot ang mga anak kapag ang magulang niyo, hindi na kayo kinikibo, kinakausap, bahala ka na sa buhay na. Ibig sabihin, nawawala na yung pag-ibig. Ganon din ang Diyos. Kasi ang mga magulang, lagi namang iniisip niya, ikabubuti ng mga anak eh. Akala na, KJ ni mami, ni daddy, na baka KJ nyo. Gusto ko na naman lumigaya. O, nakita nyo, makasarili na naman. Gusto ko na naman lumigaya. Kung alam mo gusto mong lumigaya, sa Diyos ka pumunta. Dahil ang buong kaligayahan, sa Diyos mo lang matatagpuan. Amen? Kasi marami nagsabing kabataan eh, Pastor, naging maligaya ako sa kanya. Ba, 1 taon pa lang umiiyak na. Akala ko maliligaya. Hindi. Ikamamatay, kumakasama ko pa siya. Kasi hindi naman yung nabibigay na tunay na kaligayahan, maling pag-ibig eh. Hindi ikabubuti. Mga lalaki, may nasabihan akong kabataan eh. Sabi niya, Pastor, liligawan ko siya. Bakit mo siya liligawan? Kapag kasama ko siya, masaya ko. Di ba? Masaya ka talaga. Company niya, pag nag-uusap, ang saya-saya ko. O, sabi niya, tapos, bakit mo siya liligawan pa? Kasi ang ganda ng mukha niya. Tatsulok. Ay, hindi. Mukhang mukhang puso. Yung gano'n, di ba? Sa haba ng buho. Pag tumawa siya, tumatawa rin yung mata niya.
Hindi ganyan. Yung talaga gusto mo liligawan. Kaya dahil lang doon, kaya liligawan mo. Hindi ko lang ma-diretsa. Parang puro sa'yo yun ah. Oh. Sa bandang huli, nakita ko, girlfriend na niya. Kaya pala gusto niya ligawan, gustong kumuha ng lisensya. Alam niyo po ba yung lisensya? Mga lalaki. Ha? License to hug. Ayan. License to hawakan ng kamay. Kasi pagkaibigan, hindi mo pwedeng gawin yun eh. Ano yung nakakita po? Kaya nga yung maling pag-ibig, yan eh. Kahalayan, immorality. Ngayon pa naman, grabe kayo, malapit kami sa school ng Taytay dito sa Meralco. Nung panahon namin eh, magtabi lang kayo eh. Iba na ang isipan ng mga nanay-tatay, no? Mga matatanda. Di po ba? Maghatid ka lang ng babae noon, iba natin yung sa'yo. Lalo sa babae, grabing babae yan, napakano. Ngayon, nakakarga na yung babae, okay lang eh. Kasi ngayon nga yung mga maling pag-ibig eh. Pero ako natutuwa ko ng panahon ko, kasi nadisiplina kami. Na yung pag-ibig, hindi basta-basta sinusuungan yan. Kaya noon dati, sino dito noon, yung sumama lang sa yung babae, hindi, natulog sa bahay mo, hindi pwede hindi pakakasalan yan. Yun ang noon. Pero ngayon, grabe na eh, no? Ilang taon na pero okay lang. Kasi nga, maling pag-ibig eh. Yung pag-ibig niya makasarili at hindi nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Kaya kayong mga kabataan, mapalad kayo, naririnig nyo ang salita ng Diyos. Nagkakaroon kayo ng karunungan. Nakarunungan na kung saan, yung tama, paano ba ako magmamahal ng tama? Hindi may tama. Kasi sa panahon po natin, television, internet, lalo na lahat ngayon, may cellphone, di ba? Smartphone pa. Nandyan na po lahat ng klase ng immorality. Kaya mga magulang, dapat rin po kayo dyan. Maging sensitive kayo. Kasi ang dami pong ino-offer ng social media. Di ba, may mga pelikula, batang-bata, may mga kissing scene, may mga Parang inaano nila, lalo nila ipinakita, gawin nyo yan, gayahin ninyo. Lalo na kung may idol ka. Kaya po ngayon sa ating mensahe po ng Panginoon, na kung ang pag-ibig nito'y galing sa ating Panginoon, dapat ito ay alin? Walang kondisyon. Hindi ka namimili. At pangalawa, yung bang pagmamahalahan ay merong magdadala ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. Sabi ko po nga sa inyo, ang Diyos, ang pag-ibig ay pinepeke sa panahon natin ngayon dahil mahalaga yan. Kahit noon pa, panahon sa Bible, pinepeke na yan para mawala yung tunay na pag-ibig o pagmamahal na galing sa Diyos. At ang katotohanan, ang pinakadakila na ang katibayan, ang pag-ibig ay Diyos, dapat malaman po natin yun. Alam niyo po, isa sa mga sabihin ko sa inyo, pag una niyong minahal ang Diyos, magmamahal kayo ng tama sa kapwa niyo. Kasi siya yung pinanggalingan ng pag-ibig eh. Ako, hindi ko po sasabihin sa inyo, marami nakakilala po sa akin. Kahit hindi ako kagandahan lalaki. Marami din po ako. Kahit nung high school to college. Pero kasi nga, mali hindi yung pag-ibig na galing sa Diyos eh. Kundi pag-ibig makasarili. Pero natuwa po ako nung ako po ay binago ng Panginoon. Dahil sabi nga ng Panginoon, di ba, bagong utos ang binibigay ko sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko. Pagmamahal ng Diyos ang gamitin natin. I tell you, maipapasa mo yung tamang pagmamahal, maging sa anak mo. Magmamahal yan ng tama sa taong ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga sabi, paano yung pastor, nakapag-asawa na ako, yun nga, magiging tama yung treat mo dun sa asawa mo eh. Kasi nga yung pag-ibig ng Diyos nasa iyo. Walang kondisyon and for the glory of His name ang ibibigay mo para sa Kanya. Okay? At sa presensya na ang buhay ay pag-ibig mula sa Diyos. Sana'y maranasan natin lahat ang pag-ibig ng Diyos at maging daluyan ng kamanghamanghang pag-ibig na ito na galing sa Diyos. Amen? Tayo po lahat tayo mo ko para po sa ating panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo. Unang-una, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin for the fast ng buhay namin. Bagay sa kasalukuyan, Panginoon. Kung nakagawa kami ng maling pag-ibig na pang-unawa namin, Lord, patawarin niyo po kami. Lalong-lalo na po yung pag-ibig ng pagiging makasarili. Lord, pineki po ito ng kasalanan, ng kaaway. At alam namin, Panginoon, na
na ibinigay mo yung katotohanan ngayong umaga upang hindi na kami malinlang. Lalo-lalo na po sa napakaraming kabataan na narito. Maging sa may asawa na rin, Panginoon. Na yung pag-ibig na ito, Panginoon, ay galing sa inyo. At ito po ay dalisay. Ito po ay banal. At higit sa lahat, may kabutihan taglay ito. Hindi makasasama. At ang kaaway sinasabi, ang pag-ibig ay walang masama. Dahil ito'y pag-ibig. Pero po hindi ito nakaangkla sa katotohanan. At ito hindi ito magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, Lord. Maling pag-ibig to, peking pag-ibig to, Panginoon. Turuan mo kami na ma-discern yung tunay na pag-ibig mula sa iyo, Panginoon. Lalong-lalo na po sa mga kabataan, na magkaroon sila ng pag-unawa, magpasakop, magtiwala sa inyo, Panginoon. Yung mga pag-ibig na kanilang nararamdaman, ay nakaangkla ba talaga sa tunay at katotohanan ng salita mo? Sapagkat pag ito'y nakaugnay, Panginoon, alam namin, Lord, may forever at maganda't tagumpay na isang pamilya na mabubuo ayon po sa disenyo niyo, Panginoon. At sa bilang mga may mag-asawa na, Panginoon, Lord, dalangin ko po yung katibayan ng mga mag-asawa na nagmamahalan hindi dahil sa pisikal o anyo, Panginoon, kundi nagmamahalan para masunod ang iyong sinasabi at maluwalhati ito, Lord. At turuan mo kami, Panginoon, sa mga temptation na dinibigay ng kaaway, Lord, tingnan namin na kayo ang mabigyan ng kaluwalhatian. Yung pagmamahal ba ito, nakaangkla, Panginoon, sa pagmamahal na hindi makasarili. Sapagkat ang kaaway, Lord, sinisira ang pamilya, ibinabagsak. At ang dahilan nito, Panginoon, maling pag-ibig. At maging din, Panginoon, sa aming pagdidisiplina sa aming mga anak, Lord. Tingnan namin yung makakabuti. Hindi yung nararamdaman namin o feelings. Bilang mga magulang, mahal namin ang aming mga anak. Pero Lord, tingnan namin kung ito ba'y makakabuti sa kanila. Ito ba'y mabibigyan ng luwalhati ang iyong pangalan, Panginoon? Minsan masakit, Panginoon, pero kung ito'y magdadala ng kanilang tagumpay, pagiging mabuting tao, at higit sa lahat, pagiging mabuting Kristiyano ng mga kabataan, Lord, so be it, Panginoon, mangyari. Bugyan niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, na nagtitiwala, na kahit mahirap, nasasaktan kami, bibigyan namin ng pag-ibig na tunay na mula sa iyo, ang aming pamilya, ang aming anak, at ang aming kapwa, Panginoon. Lord, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa pag-ibig na walang hanggan at walang katapusan para sa amin lahat. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa